the entire post, dapat yun na yung tinatawag nating corpus delicti. It is the body of the crime. It is, everything is there na. So ano yung ebidensyang hinahanap nila? So the excuse is, may hacking daw. Kailangan kasi may hacking para ma-examine yung kanyang computer. Pero ano yung purpose ng hacking niya? Nakapag-post naman siya without bothering to hack. So kung nag-hack siya in order to get the photograph, di hindi na rin nila maipapasok sa unlawful utterances kasi hindi na fake yung balita. So, pero for me, it seems like such a stretch. And nakikita lang po natin yung purpose ng pag serve ng warrant, pag-seize ng kanyang gadgets ay para makalkal yun. And ito yung tinatawag natin for intel purposes. Magta-trump up ka ng charge para ma-search mo yung lugar. In the process of the search, baka makakuha ka ng ebidensya of another crime. So this is harassment. This is violation of his right to privacy and of his right to be presumed innocent. Kasi lahat ito, they're being conducted as a fishing expedition. At least yun ang nakikita natin sa publiko. Para siyang naghahanap lang sila ng paraan para makalkal nila yung mga devices ni Sir June and possibly get evidence, if not against him, against the people that he was talking to. So this is a police state. This is hindi na to naaayon sa ating saligang batas. Meron po kayong naging puna dito po sa kaso po na kinasangkutan ni Ginoong June Abines po. Maaari niyo po bang maipaliwanag ito sa ating mga kababayan na nakatutok dito at hindi madaling maintindihan, lalo na po itong usaping legal po, attorney? Nakalagay kasi dun sa charge, ang search warrant ay tungo dun sa charge ng violation ng Article 154 ng Revised Penal Code, which is unlawful utterances or unlawful use of means of publication. Medyo mahirap intindihin. Pero pag binaklas natin, ano ang unlawful use of means of publication? Ibig sabihin, ikaw ay nagpahayag at yung mga pinahayag ninyo ay parang news. Pinamukha mo na ito ay balita. Pagkatapos, yung balita na yon dapat peke yon. In addition to that, kailangan makakaapekto siya sa interes ng Estado, sa credit ng Estado, o kaya naghihikayat ng disobedience sa na may danger to public order. So, hindi natin yan nakikita. Yung isa is unlawful utterances. Unlawful utterances. Ibig sabihin, naghihikayat ka ng paglabag sa batas, sumuway sa otoridad, o kaya pinupuri mo ang paglabag sa batas. So, given na yan yung charge, ang sinasabi, may pinapakita na larawan na di umano'y pinost daw ni Mr. Abines na may kasamang blurb, may kasamang post doon na sinasabi na hospital ka daw and so on. So, hindi maliwanag kung anong part doon ang unlawful utterances o kaya false publication. Kasi wala po tayong nakikita na meron siyang sinasabi doon na paghihikayat sa pagsusuway sa batas. Wala siyang sinasabi doon ng paghihikayat sa pagsusuway sa otoridad o wala din doon na nakalagay na hindi pumapasok doon sa mga elemento ng krimen yung sinasabi nila. Ngayon, may search. So ano yung ginagawa pag may isang search? Ang search po ay kukuha ka ng ebidensya of a crime. So in cases like this, dapat may kulang pa dun sa pagpapatunay ng krimen pero mayroon enough evidence to indicate na mayroon krimen at posibleng itong taong to ang gumawa ng krimen. So probable cause para maka-issue ng warrant. Yung warrant, nakita natin for the first time kasi ngayon parang first time ko nakita na isa publiko yung search na kakaiba kasi bunga ito ng cybercrimes law. Ibig sabihin, yung search warrant niya is mag-search ng isang lugar para sa devices na posibleng ginamit sa isang krimen.
Pag na-search nila, pwede nilang i-seize yun at examinin kung may ebidensya doon sa mga devices na yon para ma-determine kung yung krimen o yung extent ng krimen. So ang nakikita dito is parang pilit. Kasi hindi pasok mismo yung pag-post sa Facebook dun sa mga elemento ng krimen. And walang even remotely connected. So nakikita natin posibleng infirm yung search warrant dahil hindi niya napapakita na posibleng may krimen na nangyari. So in order for them to have obtained a search warrant, kailangan nakapagpatunay sila doon sa mahistrado o sa judge na may mga elemento, may probable cause para isipin na may ganitong krimen at yung taong yon ang gumawa ng krimen na yon. So, ano yung evidence nila? Later on, sinasabi during the search ay mayroon daw hacking na nangyari para makuha siguro yung larawan na nandun. But if nakuha yung larawan na nandun with the use of hacking, di hindi na siya false utterance. Hindi na fake yung balita. Hindi na siya papasok dun sa sa false utterances, sa unlawful utterances na sinasabi ng na sinasabi ng batas. So by itself, pag in-examine ninyo yung mga evidence, pati yung yung actions ng mga police officers at saka yung claim nila and the contents of the warrant, parang pilit. And masama yung mga ganitong nakikita kasi nakaka-cause ng panakot, nakaka-cause ng panic na kahit ganito kababaw yung level ng ebidensya, ay maaaring halongkatin ang iyong computer. And this violates our right to privacy. Opo. So, ibig sabihin po ba, ma'am, na hindi magkaugnay direkta yung sinasabing doon sa post, no? Doon sa kasong cyber libel na isinampa laban kay Abines, doon sa pagsi-search. Kasi kung maghahanap sila ng ebidensya, dapat yung mismong post na ang ebidensya. Bakit kailangan pa na suriin yung computer? Para saan? 'Di ba tinutukoy nila yung post mismo ni Ginoong June Abines? Correct. The entire post, dapat yun na yung tinatawag nating corpus delicti. It is the body of the crime. Everything is there na. So ano yung ebidensyang hinahanap nila? So the excuse is may hacking daw. Kailangan kasi may hacking para ma-examine yung kanyang computer. Pero ano yung purpose ng hacking niya? Nakapag-post naman siya without bothering to hack. So kung nag-hack siya in order to get the photograph, di hindi na rin nila maipapasok sa unlawful utterances kasi hindi na fake yung balita. So, pero for me, it seems like such a stretch. And nakikita lang po natin yung purpose ng pag serve ng warrant, pag-seize ng kanyang gadgets, ay para makalkal yun. And ito yung tinatawag natin for intel purposes. Magta-trump up ka ng charge para ma-search mo yung lugar. In the process of the search, baka makakuha ka ng ebidensya of another crime. So this is harassment. This is violation of his right to privacy and of his right to be presumed innocent. Kasi lahat ito, they're being conducted as a fishing expedition. At least yun ang nakikita natin sa publiko. Para siyang naghahanap lang sila ng paraan para makalkal nila yung mga devices ni Sir June and possibly get evidence, if not against him, against the people that he was talking to. So this is a police state. This is hindi na to naaayon sa ating saligang batas. Opo. So kumbaga, ma'am, kung ito po ay hindi ma-correct, no? Maitama, ordinaryong tao, kahit na siguro sa mga halimbawa sa media, kung may nagkamali doon, kumbaga, yun ang gagawing paraan. Example ito na pupuntahan ito ng otoridad, yung kanilang kumpanya at maaaring tingnan ng kanilang mga computers, kunin yung mga cellphone kasi pagbabasehan itong naging cyber libel post nila, libelous na post nila online. Correct. And ganyan kababaw yung ebidensya.
So sana ma-challenge ito sa mas mataas na hukuman kasi otherwise ganito yung president, ganyang kababaw yung talagang pinipilit nila yung unlawful utterances or unlawful use of means of publication para maidikit lang sa krimen si Mr. Abines and in the process kuha ng search warrant and yun na. And they can do this often pa ha. Paano kung sabihin nila, ganito rin kababaw yung ebidensya, hanap lang sila ng post niya and then say na, oh, he couldn't have gotten that without hacking. O, yan na naman. Ganyan kababaw na ebidensya should not be countenanced. Kahit ng mga, nung judge na nag-issue ng search warrant. So we hope na, baka naman meron tayong hindi nakikita dito and we hope na maliwanagan din ni Sir June o ng PNP what's missing here. Otherwise, kung ito lang nangyari, itong nakita natin, then this sets a terrible precedent. Parang nananakot talaga sila. Opo. Halimbawa, ma'am, meron silang mga information na nakuha doon pero outside na doon sa sinasabing kaso laban dito kay Ginoong June Abines na posible nilang i-build up sa panibagong kaso. May tuturing po ba itong illegal, considering illegal din kung may establish na illegal yung pagsisiyasat nila? Kung illegal yung search, kung makwash nila yung search warrant, then magiging fruit of the poison tree or fruit of the poisonous tree yung ebidensya. It will not be admissible in any proceeding of any sort. So wala na yan, embargo na, wala na yung evidentiary value whatsoever. So yun po ang makakapag although wala namang sinasabi, 'di ba, na may ebidensya nakuha against Mr. Abines. Otherwise, I'm sure na posasan siya. Pero in some future event, something like this happens again, kailangan talagang i-challenge yung search warrant. Kailangan i-challenge yung validity ng warrant for being issued without probable cause. Para nang sa ganon, maremedyohan and anything that is the fruit of that search will no longer be admissible in any judicial or administrative proceeding. Opo, attorney, bago lang si partner MJ. After kasi ito nangyari na ito, muling nabuksan ulit yung naging issue noon sa implementasyon naman ng warrant of arrest, no? Doon sa KOJC na umabot po sa mahigit 2 linggo, 16 days po 'yon, na pagkubkob po nila. Now, ngayon, ano po ba yung kaibahan dito sa arrest warrant tapos sa search warrant? Kasi sa panahon po ng KOJC siege, ang daladala nila ay warrant of arrest. Pero kung mapapansin nyo po, doon sa salakay nila doon sa mismong compound, nag-search na rin po ba sila? So maaari po bang gamitin ang arrest warrant sa pag-search kahit nga doon sa mga shurak, tinitingnan nila po doon kung nandun ba yung subject or kung ano yung kanilang tinitingnan. Dito po sa search warrant po, kumbaga magiging doble po ba ang power ng arrest warrant? May kasama ng search talaga yan? Or magkahiwalay, magkaiba po yung dalawang klase po ng warrant? Dito sa KOJC siege, nakikita natin malaki yung pagkakataon na ma-enrich ang jurisprudence. Kaya mahalaga yung kaso na final ninyo tungo dito sa service ng arrest warrant. Mayroong valid search in a pertinent to the service of a warrant of arrest or in the process of a lawful arrest. So kunwari may inaaresto ka with or without a warrant, pwede kang mag-search. Pero limitado yung search mo doon sa immediate surroundings nung inarrest mo. Ang purpose niyan kasi is to protect the service officer, the officer na nagsiserve ng warrant. Kasi ang sinesearch mo actually is for weapons, kung anong pwedeng maggamit para either tumakas yung inaaresto o kaya para masaktan niya yung mga nag-aaresto sa kanya. So yun yung reason for the search pertinent to an arrest. So ito, walang ganun. So ito, service ng warrant of arrest. Pero nagstay sila, wala kasi dun sa rules. May kakulangan talaga yung rules natin. Walang nakalagay doon na you must be able to search the premises within a reasonable time and maitakda nila kung ano yung reasonable time na yon. So we presume na lahat ng pag-serve, lahat ng legal processes are subject to the test of reasonability.
So dito, reasonable pa ba yung pag-serve ng warrant of arrest ng ganon? Na which amounts to the occupation of a place, tapos ang tagal, 16 days. So, sa search warrant nga, mayroon tayong mga rules, ano, kailangan nandyan yung may-ari, may mga witnesses, and so on. Tapos, very specific yung hinahanap. Dito, in order to circumvent getting a search warrant, parang meron silang ibang kinakalkal. Ang dahilan is supposedly may inaaresto sila. So, ganong katagal can you serve kung baga by analogy, paano kung bahay yan? Bahay ng ordinaryong mamamayan, pinasok nila. Tapos kinakalkal nila dun sa mga obvious places. Pwede ba nilang, let's say, hukayin yung kitchen floor? Pwede ba nilang buksan yung mga yung mga ano ba to, yung mga closets, and sirain yung mga likod ng closets to see if there are passageways and so on. Pwede ba nilang sirain yung ceiling? Pwede ba nilang buksan yung mga ganyan? The question now is, how reasonable is your search? So, importante yung kaso para ma-define ng Korte Suprema yung reasonability of the service of a warrant of arrest at ano yung extent ng search para sa tao. Kasi may yan hindi lang naman yung tao yung hinahanap, hindi siya yung nasa gabal. Nasa gabal, everybody else who lives there. Everybody else who, meron silang mga buhay. Ininterrupt yung mga buhay na yon. And of course, yung pagtrato, no, there are other cases, I understand. Yung pagtrato ng mga pulis dun sa mga naandun, including yung unreasonable na pagtitear gas na wala namang purpose and so on. Yung mga pag-detain, yung pagtatakot sa mga bata, all of these things, all of these are relevant. And dapat talaga magawa na ito ng rule ng Korte Suprema. It's not nice to say it na that there is any good thing coming out of this. But there is, in the sense na magiging mas maliwanag na yung rules about warrants of arrest and their service. Ma'am, good evening ma'am, si MJ po ito. Ma'am, sa usapin po ng optics o public perception, nakakatulong ba ito ma'am na may umiiral ngayon na atmosphere of fear mula po sa ordinaryong mga Pilipino, na dapat itong atmosphere of fear ay dapat maramdaman ng mga kalaban ng pamahalaan, hindi ng mga sibilyan? Ang daming ang nakikita dun sa social media, nagsasabi na parang undeclared martial law na, no? Kasi we know that martial law must be declared in order for it to be implemented. Pero yung our elders, yung mga nakakaramdam nito, sinasabi talaga nila, ganito yung atmosphere ng martial law under Marcos Sr. So mayroon ding, syempre kung makalat yung ganyang balita, people will panic, iisipin nila, what if they search my phone? Ang daming pwedeng makita doon. What if So meron tinatawag na chilling effect. Kasi ang kinakaso dito kay June, si June is a vlogger. He's a critic of the Marcos administration. Tapos kung ngayon magsi-second guess na siya, any other person, of course matapang si Mr. Abines, this is not going to faze him. Pero an ordinary person looking at this will think na, ay, hindi na siguro ako, hassle na lang masyado to talk about the government, to be critical of government, because they can do this to me. They can scare my family. They can enter my home. They can open up my cell phones, my computer. They can seize it and look for things that are not even connected to the charge that they are filing against me. This is, this sends fear. Or at least tignan ninyo, maraming alam ko na mga tao, seeing this happen, nagsi-second guess na sila, iniisip na nila, pwede ko bang isulat ito? Meron bang magagalit? Papatawag ba ako sa ng pulis? Pwede bang silang pumasok sa bahay ko and just arrest me for that? Yung mga ganyan, even if it is no longer reasonable, yung iniisip ng mga tao, the fact that they have seen this, and laganap na laganap yung balita, kalat na kalat yung balita, this, whether intentionally or not, causes an atmosphere of fear. Ang tingin natin intentional ito kasi walang sinasabi ang autoridad. Walang statement from the DILG, from the PNP na this is an isolated event and so on, that or this is of concern kasi parang first time na publicized yung service ng ganitong klaseng warrant.
So we assure the public that this is not going to be done arbitrarily. Walang ganon. They're allowing people to feel afraid. So, yan yun. Martial law. Din yung binanggit ma'am ni former President Duterte sa isa sa mga speaking engagement niya recently dyan sa Cebu City. Bago lang ako maglipat sa ibang topic ma'am, gaano kalaking impact ma'am na the former president is gathering such huge crowds tapos naikukumpara yung reaksyon ng mga tao sa Duterte rallies at yung sa reaksyon ng mga tao naman sa administration rallies na meron ngang ako nakitang video sa TikTok na kumakaway gano'n ng presidente, wala namang reaksyon ng walang pake yung mga dinadaanan niyang kababayan natin. Ma'am. I think his people should protect him more sa mga ganyan. Of course, the president, he's not running for any election. Pero gayon pa man, he's on the stump. He's on the campaign stump para tulungan yung kanyang mga kandidato. These optics are very important. Kasi siya yung primary cheerleader ng administration slate for the 2025 elections. If it's a hugely unpopular president, hindi malayong mangyari na yung mga kandidato niya will do badly. Pero what if this hugely unpopular president na pinopromote niya yung administrative slate, paano kung nanalo sila? Di ba? Parang iisipin mo, walang kumakaway eh. Very lukewarm yung mga responses in any of the rallies. Pinagtatawanan sila on social media and then they win. This now people will lose confidence in the electoral process. So sana, magano na lang sila, stick to what they know. Stick to what they're doing. Nakikita nyo rin, di ba? They're kind of desperate na to connect with the masses, to connect. Kaya all of this giveaways, all of this, parang parang perya yung atmosphere nila, pero walang kumakagat. People are there for the handouts, but they're not very happy with the candidates. So ano yan, all of that, pag dumating na sa eleksyon, tapos manalo pa rin sila yung ma-shut out lahat ng mga kalaban, pagdududahan yung resulta ng eleksyon na yan. So paano yung confidence natin in the process? Lalo pat may declaration ma'am ng 15-12-0. Di ba? Yung pronouncement na recently ng ng presidente. So kitang-kita lantaran yung unpopularity nila. What will happen to them? Kumbaga, even now, the confidence of most people in the government, alam natin it's not really very good. Do they really want to take away all doubt na ganyan sila, na pupunta sila, mag-hold sila ng ganito, maliwanag na hakot yung mga tao? They don't even bother to wave at the president anymore. So, tingin ko mali talaga yung approach nila to the whole thing.